Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like and share. At kung meron kayong masasabi sa video ito, paki-comment at pag-usapan natin sa comment section para naman tayo magsama-sama panghabang buhay. Paki-hit ng notification bell at tayo magsama-sama forever. Okay, nandito na ang balita. Nakakatanggap na naman ang ating Secretary General ng Mababang Kapulungan dyan sa Kongreso ng ikalawang nagpa-file ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ito'y nadagdagan na naman ang asunto laban sa ating Vice Presidente. Panoorin natin ang video. This afternoon at 3:30 p.m., the Office of the Secretary General received a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, filed by members of various people's organizations. The second complaint was endorsed by 3 House members, namely Representatives Franz Castro, Arlene Rosas, and Raul Daniel Manuel. As mandated by Article 11 on accountability of public officers, particularly Section 3 of the 1987 Philippine Constitution, the House of Representatives will process this complaint in accordance with the rules of procedure in impeachment proceedings. The Secretary General shall transmit to the Office of the Speaker all the complaints filed. The filing of impeachment complaints underscores the seriousness of the allegations and highlights the vital role of Congress in upholding transparency and accountability in government. The House is committed to performing its constitutional duty with fairness, impartiality, and respect for the rule of law. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process and adherence to the Constitution. The House remains steadfast in protecting public trust and ensuring that the democratic process is upheld. We call on all parties involved to respect the legal proceedings and allow the constitutionally prescribed process to take its course. Thank you. At sa kabila ng mga sinasabi nitong si Jinggoy Estrada na wala na raw panahon, ang Senado o ang mga kongresista at ang mababang kapulungan na magagawa pa itong impeachment trial dahil sa kapos na sa panahon. Samantala, ito ang isang video kung paano ang proseso ng impeachment at ang pagkatanggal ni Sara at kung maaari ay may mga tao na pwedeng i-appoint kung sakaling matanggal talaga itong si Vice President Sara. At ito ay pagpipilian ng Kongreso at ng Senado kung may mapupusuan ang presidente na gawing vice kapag natanggal itong si Vice President Sara Duterte. Narito ang balita. Upon removal of the vice president, then the president now can will nominate the next vice president from among the members of the Senate and the House representatives. Naghain ng impeachment complaint ng ilang civil society groups laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara kahapon December 2. Kaya ano ba ang prosesong pagdadaanan nitong impeachment laban sa Vice Presidente?
Sa ilalim ng Article 11 ng ating Constitution, magsisimula ang impeachment process sa kahit sinong miyembro ng House of Representatives o isang mamamayan. Kailangan itong tukuyin ng mga dahilan ng ihahaing impeachment. Kapag ito ay naisampa na, ang nasabing reklamo ay ipapasa sa House Committee on Justice. Sila ay magsasagawa ng mga pagdinig at investigasyon sa mga alegasyon. Pagkatapos ay kailangan nilang magsumite ng report sa kapulungan. Kinakailangang 1/3 ng House members ang sumang-ayon sa nasabing impeachment para ito ay maiangat sa pagdinig sa Senado. Maaari namang kabaliktaran ang mangyari kung ang 1/3 ng Kamara ay hindi papabor sa impeachment. Pero kung ito ay magtutuloy sa Senado, magkakaroon muli ng pagdinig kaugnay rito at kinakailangan ng 2/3 na boto ng mga senador para makonvict ang na-impeach na opisyal. Kunyari, the Senate, 2/3 of the Senate convicted her. Assuming that's the case, no? Ang unang resulta niyan would be removal from office. Hindi na siya maging vice presidente. At siya ay disqualified to hold any office under the Republic of the Philippines. Unless may pardon ng presidente, which removes all the blemish. Nako po, napakasaklap ng mangyayari pala. Kaya pala nagtatalunan itong mga makakaliwang grupo. Itong mga alleged na mga kakampi ng makakaliwa. Lahat kasi nang nagpa-file ng impeachment laban kay BP Sara ay mga makakaliwang grupo. Bakit kaya? Dahil ito ay ayaw nilang maging presidente si Vice President Sara dahil talagang tutugisin ang mga NPA ng Vice Presidente kapag siya na ang magiging presidente. Kaya sa ngayon pa lang ay binanatan na kagad nila at hindi nila papayagan na ni Katiting ay may tsansang magiging pangulo itong si Vice President. Dahil talagang kalaban mortal ng ating Vice Presidente ang mga NPA. Kaya ginagawa ito, full force na talaga ang makakaliwang grupo. Kaya pala ito ginagawa nila. So, pala ating tingnan ang video. Tuloy. Of the impeachment and the conviction, hindi siya pwedeng mag-run again for another office. Tingnan mo na, hindi na pala talaga siya magiging presidente kapag na-impeach talaga itong si Vice President Sara. At imposible na pagkatapos ng impeachment at matanggal itong si Sara ay magpapardon ang presidente na si Bongbong Marcos. Talagang ito na ang katapusan ng maligayang araw ng mga mabubuting tao. At tuloy-tuloy ang pamamayagpag nitong mga tauhan ni Tambaluslos at si Tambaluslos mismo. Tubarang pardon. At kung ang vice-presidente ay ma-impeach at maalis sa pwesto, dito na papasok ang Section 9 ng Article 7 ng Konstitusyon. Alam nyo guys, pinaplano talaga nila ito ng mabuti. No? Mantakin mo, kapag matanggal itong si Vice President, wala na talagang pag-asa. Wala nang Duterte na makatakbo sa eleksyon. Kung meron man, siguro si Pulong at si Basti, pero malabong malabo. Dahil pagkatapos nitong matanggal si Vice President Sara, ang isusunod niyan kung sino ang malakas na kandidato sa 2028. 'Di ba? Tapos si Sara, wala na talaga. Wala nang pag-asa kapag na-impeach at nahatulan ito. At maaari pang maging makulong itong si Vice President. Sa kapangyarihan ng Pangulo na mag-nominate ng bagong vice-presidente, ngunit kinakailangan nitong sang-ayunan ng Senado at House of Representatives. Naku po, talagang si Tamba na yan. Mag-nominate yan. Sino pa bang iba? Si Cheese. Si Cheese ang kanyang ang humalili kay
Vice President at i-nominee ni Bangag, di ba? Paano yung mga sakripisyo ni Tamba para lang magiging presidente? Sigurado, pag si Tamba ang ina-appoint ni Marcos, sure ball na yan. Tapos, pag malapit na ang eleksyon sa 2028 at si Tamba na ang Vice President sa panahon na yan, biglang mag-resign itong si Marcos. At sino naman ang susunod na magiging presidente? Natural, si Tamba dahil siya na ang Vice President. Pag nag-resign na si Marcos Jr. at si Martin na ang presidente, mag-declare na naman ng no election. Dahil walang pera na budget para sa eleksyon. Di ba? Hindi natin masasabi yan. Pero posibleng ganun ang mangyari. Di ba? Bulgaran na ang mga ginagawa Kumbaga, pakapalan na ng mukha. Harap-harapan na ang ginagawang kabulastugan. Kaya hindi malabong mangyari ang mga pinagsasabi natin dito, mga kabirada. Pero sana may paraan ang mga senador na hindi matuloy talaga yung impeachment dahil ilang araw na lang ang kanilang duty dyan sa Senado at magbakasyon na sila. No? Magdasal na lang natin. Kung nalulungkot talaga sa mga pangyayari ngayon. Parang nadihado na itong ating Vice Presidente. Kapag kasi ganun ang mangyari, wala na talaga. Hahayaan na lang natin na kung anong mangyari sa bansa natin, wala na tayong magagawa. Ang naghari ngayon, mga masasamang politiko. Ang namayagpag ngayon dyan sa Kongreso ay mga makakaliwang kongresista. No? Ang mapayo ko lang sa mga kabirada dyan, dasal tayo. Sa mga kabirada lang, yung mga mabubuting mga followers ko, mga subscribers. Pero welcome pa rin naman yung mga trolls, yung mga bashers. Welcome sa akin kayo. Tuloy natin. Nominated person to be the vice president, nominated by the president, has to pass and be approved by majority vote of the members of the House of the Congress, meaning dalawa, the Senate and the House, voting separately. Yan ang succession dyan. Kung sinong manalo, kung sinong maboto ng majority ng ngayon, then yun ang hihiranging vice president na bago. Para kay Attorney Rico Domingo, sa ganitong sitwasyon ay lubhang apektado ang estado ng bansa, hindi lamang pagdating sa politika. Yung ating legislative agenda na dapat tumutulak para sa kapakanan ng mga tao, nawawala. Nakakalimutan. Nakatutok na yan lahat ng tao kung ano mangyayari kay VP Sara Duterte sa impeachment. So, ano nangyayari? Yung mga legislations na pending ngayon sa House at saka sa Senate, mukhang backseat na yan kasi inuuna nila itong impeachment. Matagal nang pending itong mga batas. Matagal na yung mga panukala na makakabuti sa mga taong bayan. Mula nang habulin nila si Vice President Sara, wala na silang ginagawang iba kung hindi maghihiring na wala tayong kapaki-pakinabang. Sila lang ang makinabang niyan dahil ang pagkatanggal ni Vice President Sara Duterte ay haleluya sa kanilang lahat na mga masasamang
politiko. Dahil kapag si Vice President Sara ang nagiging Pangulo, mawawala na naman sila ng extra income, kung ano pang kabulastugan na ginagawa nila dahil stricto talaga ito si Vice President Sara. Kaya ngayon pa lang, dinoble effort na nila ang kanilang mga pinagagawa para lang na mapigilan ang pagiging presidente nitong si Sara Duterte. Ngayon pa lang na busy pa si Vice President ay gusto na talaga nilang pabagsakin ng hindi na makatayo, hindi na makatakbo ng eleksyon. Yun na nga, kapag na-impeach at nahatulan talaga at matanggal sa kanyang posisyon, wala nang pag-asa na maging makapagkandidato, makafile ng candidacy itong si Vice President Sara sa kahit anumang posisyon sa gobyerno. Kaya mga kababayan, iboto natin kung sino man ang mga kalyado ng mga Duterte dahil yan na lang talaga ang tanging pag-asa na grupo na magiging makipaglaban dyan sa gagawin nilang mga kalukuhan sa administrasyong ito. So yun lang, mga kabirada, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman, maawa kayo. At paki-like, share, and paki-hit na lang ng notification bell para magkita-kita pa rin tayo sa gagawin ko pang video in the future. Magandang araw sa lahat.